Good day mga Kapats Masters. Salamat pala sa 429 sa na subscriber ng Past Technical sa mga kaibigang technician dito. May share naman ako sa inyo mga Kapats Masters. Tapos by background na kumakanta, nakasan ko na lang busis ko. Ito actually yung brand ng kanito is refrigerator Hanabishi. Yan ang model. Tapos yung refrigerant or freon is actually a thermostat drive, upgraded lang. Upgraded ito. R600 yung refrigerant or freon yan mga Kapats Masters. Ito, ginawan ko ng video ito mga Kapats Masters kasi parang 5 unit na na-encounter ko. Ang kan dito, direct to the point mga Kapats Masters. May leak yung kan dito, ang tube or actually dito yung leak. Tingnan nyo. Tingnan nyo bumaba. Nagbubbles yan. Tingnan nyo mga. O diba? Dito nagsimula yung leak mga Kapats Masters. Ito yung ipakita ko sa inyo kasi kadalasan mahina kasi yung pressure ng R600 kasi kapag standing pressure nasa 30 do kan, tapos di mo malaman ito yan. Actually sa original na pressure ba ito? Ang design nito mga Kapats Masters kasi galing sa company, pins off lang ito, gamitan lang pins off, kaya hindi hinihinang or dito sa Cebu or sa Bisaya or sa Mindanao wala gisulda. Kaya ito anong nangyari, gi-share ko lang video na ito mga Kapats Masters kasi marami na akong unit na na-encounter ng ganito. Ito ang una kong tinitingnan kong may leak. And then second option na 1:1 ko ito yung evaporator side tapos yung condenser side. Ito dalawa ito yan. Tapos dito ito may pressure pa konti kaya nagbubbles. Tingnan niyo mga Kapats Masters. Yan. Original sa pressure niyan. Kaya ibig sabihin nito mga Kapats Masters, sa evaporator side at saka condenser side walang leak. Dito lang ang dahilan. Kaya sometimes may mga technician na ka-encounter 1:1 nila yung evaporator giliktis, 1:1 evaporator condenser, wala silang nakitang leak sa condenser side at saka evaporator. Dito lang pala. For example, wala nang pressure. Siyempre hindi mo pag-cut mo tapos pag-kan mo, bakit? Diyan sabihin nila nag-evaporate yung freon, pero hindi pala. Dito kadalasan, especially yung gipins off lang, hindi gihinang or gisulda mga Kapats Masters. Yan ang ibibigay ko ng tips sa inyo mga Kapats Masters, especially yung mga technician, sa mga technician ng refrigerator, yung mga tirador ng refrigerator. Ito encounter nyo talaga ito mga Kapats Masters. Tapos sa ganitong sitwasyon actually parang shortcut na, madali mong madali mong kapira dito kasi palitan mo. Tapos dito kahit yan ang mga Kapats Masters, palitan mo ang bagong filter dryer. Palitan nyo ng filter dryer. Huwag nyo ito, may bago akong filter dryer. Ito 1/4 yung kan, tapos dito capillary. Tapos ito kanto silica type. May silica ito. Huwag kayong gagamit ng walang silica kasi yan ang magbigay ng moisture mga Kapats Masters. Kailangan may silica kasi sabihin natin halimbawa may mag-react dito na technician, sabihin natin marami na akong ginawa na sample, may nag-react, marami akong ginawa na hindi gumagamit ng walang silica yung filter dryer. At ang tanong ko sa inyo Kapats Masters, sa company, tingnan mo lahat ng filter dryer, tingnan mo kung wala bang silica. Lahat ng filter dryer dito, buksan mo o putulin mo, may silica talaga dyan kasi yan ang nagbigay ng standard ito with silica. Yan. Tapos may iba na hindi ka hinang dito banda.
Tapos iba operahan, lagyan ng ganito. Ako hindi ko gumagamit ng ganyan. Ito kaya double 1/4 ito. Diyan ako magbigay, diyan ako na maghinang ng double 1/4. Yan. Kaya hindi ka na magbutas dito para hindi ma-damage, para di mainitan yung silika. Ma-overcook. Kapag ma-overcook yung silika, isa yan sa dahilan na mag-moisture rin, mga Kapas Masters. May timing dito or tansya. Paano maghinang ng capillary tube na connected ng filter dryer. May ibang technician ng ang tawag yung hindi nila kaya kasi kadalasan na yung butas naka-stack up kasi hindi ma-timing. At sa dito sa metal, steel to copper or metal, tapos sa copper tube magamitan ng flux. Sa susunod na video ipakita ko sa inyo mga Kapas Masters yung dito, yung topic natin dito mga Kapas Masters. Ito lang ipinakita ko sa inyo, direct to the point. Actually parang ito hindi talaga ito mga pro. Ito lang pinapakita ko sa inyo na point nga bakit nawawala yung ito una yung tingnan dito banda. Tapos siguro yung 1:1 lang Kapas Master yung evaporator. Kung wala kayong makita, tingnan nyo bumabubbles. Tingnan nyo bumabubbles. Yan ang mga Kapas Masters. Salamat pala sa mga 429 subscriber ng Pacific Course sa mga kaibigan kong technician dito sa Cebu Rock Tech Master sa Club. Shout out Master Obi Gabunaganson, Master Nandi Kabuslay, Master Eduardo Rodilla, ito na Master. Tapos mga ko mga relatives sa Iloilo, Pututan Iloilo, mga Patobo, Cupitiyo, Inoho, Cebu, mga parinyo. At tapos mga ko relatives sa side ng mama, nanay ko o mama, Inoho, Cebu. Ayan lang muna mga Kapas Masters kasi may may pupuntahan, may bibili ng compressor ng refrigerator na inverter. Thanks for watching mga Kapas Master. Yan lang muna, ito yung topic natin, yung link. Yan lang yung binigay kong tape sa inyo mga Kapas Masters. Yung Kapas Master Jelly. Thank you.